Good day mga kabiyahe. Andito po tayo sa ibunan ng kaibigan natin si Jonathan. Tara, samahan nyo. Nakikita nyo ba ang mga gagandang ibon? Maliit, pero malaking kagandahan. Mula sa maliit na itlog, sa loob ng kahon, lumilang ng mga ilang araw, mga cute na nilalang ang mambubungaran. Gold yan. Nag-start ako year 2000 habang nagtatrabaho sa sa Intel. Nag-alaga na ako ng ibon. Nag-start ako mag-breed ng parakeets. Tapos may mga nakilala ako na nag-aalaga ng mga pinches. Nakakuha ako ng magagandang breeder sa kanila, kaya doon naman ako nag-focus sa pinches na hanggang sa ngayon. Mahirap pag nagkasakit yung ibon kasi hindi naman tayo vet para malaman kung ano ang sakit ng ibon. Usually tinitignan na lang kung ano yung droppings ng ibon. Tapos magtatanong ka na rin sa sa mga poultry supply. May mga gamot naman sila doon na nakukuha. Pero ang the best dyan is yung may preventive maintenance talaga. At saka may mga vitamins na kailangan ibigay. Wala pa namang ganon. Usually lang naman yan dito sa mga natin, sa pinches, itong mga golden, medyo mahina sila sa mahina talaga itong golden. Lalo na pag nag-uulan. Kahit nasa loob sila ng bahay. Pero ibang pinches wala namang problema. Itong golden lang talaga ang medyo mahina. Ang mga breeder, binibigyan ko yan ng grated egg, pechay, tapos carrots, orlox, A21, version laga yon na product. Tapos minimix ko yon, binibigay ko sa kanila thrice a week. Ang mga naman, may mga inakay, binibigyan ko yan daily ng soft food. Sa mga breeder ko, binibigyan ko ng yan, ng 30 bit, thrice a week. Tapos, hinahaluan ko rin tubig ng Calcilax para yung may calcium sila sa para sa egg nila. Para maganda yung formation ng egg. Ang society, ginagamit yan pang poster ng mga egg ng Golden, Alpine, Cutthroat, Diamond Firetail. Kaya naman nila, kaya lang syempre na-experience ko yan, na pinagpisa ko yung Golden. Usually tumitigil na silang mag-breed after nung makabuhay man lang sila ng inakay. Pwede siguro siya once a year na lang o twice a year. Kaya lang hindi rin siya hindi rin maganda ang kinalalabasan, medyo mahina rin. Hindi naman, ewan ko lang, hindi ako sigurado. Sa experience ko lang, sa society talagang mas maraming nabubuhay. Pero sa Golden mismo na sila ang nagpisa ng kanilang itlog, hindi maganda yung outcome. Hindi ko alam kung ano experience ng ibang mga breeders. Experience ko sa breeding, maganda lang sila mag-breed tuwing July to February. Pagdating ng March hanggang June, hindi maganda ang outcome. Kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko na yung mga breeder pagdating ng March.
Tapos binabalik ko sila pag July na. Usually, anong panahon yung maganda talaga mag-breed? Tag-ulan o tag-init? Mas maganda pag yung pag-start ng tag-ulan. Tapos hanggang February para malamig-lamig. Malamig ang panahon. Ako, mga 50 kilograms ng seeds, mixed seeds na yon ng panicum, canary, white millet, every 3 weeks. Tumala yata ako nung dito pa lang sa sa MOA. Anong group na yon? SBC na ba? SBC. So, unang sali mo pa lang, nanalo ka na kaagad. Second lang yata ang ano ko nun. May trophy ng second, kaya lang wala dito ngayon yung second place tsaka mga third place nung una na mga trophy. Sinasali ko usually nung una mga zebra pinches lang. Tapos sali rin ako ng parakit, African, yun lang naman. Tapos ito nang mahuli, nagsali na rin ako ng Shoptail, Goljan, Starpin. Yan naman sinasali ko. Konting trivia mga kabiyahe. Alam niyo po ba kung sino gumawa ng trophy ng SBC? Ito po ay walang iba kung hindi ang ating maestro at mabuting kaibigan na si Sir Jonel Castrillo. Ginawa sa pamamagitan ng kanyang malikhaing isip at hinubog ng kanyang malagitnong mga kamay at dito nabuo ang mga nagagandahang mga obra. Ano yan kasi sa birds yung ano na yan yung sa WBO. Sinama na rin nila yung bird show nila sa, yun ang alam ko dun sa WBO. Kaya nanalo rin ako dyan ng nag-first yung ibon ko tapos nag-best in show pa siya sa pinches. Ang may papayo ko lang sa mga first time na gustong mag-alaga ng ibon, bumili lang ng kahit ilang pares lang, huwag masyadong marami agad kasi baka hindi kayanin. So, para ma-focus muna dun sa kung paano alagaan yung ibon. Tapos kung may marami naman tayong mga nabibiling mga supplies dyan, mga vitamins ng ibon, kailangan natin magbigay ng mga vitamins ng ibon kasi nga cage bird sila, hindi nila nakukuha talaga yung mga needs nila sa sa wild. Kaya kailangan ibigay natin yung mga vitamins na kailangan nila na nabibili sa mga force supply o dito sa mga pet shop natin. Ayan maraming salamat Parang Jonathan sa kahit paano pinagbigyan mo ako. Walang naman. Ayun na po mga kaibigan. Sana may natutunan kayo sa ating kaibigan na si Jonathan. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito. Salamat sa aking biyahe. Ingat kayo.